Hello, hello mga kasari, sis and bro. Welcome back to my channel, Kasari Sis Lona TV. And for today's video ay pag-usapan po natin ang ating lumulobong gastusin sa ating store. Bukod sa nagmamahal na mga bilihin, ay tumataas din ang ating mga utility bills. Kaya pa ba ng ating store? Lalo na kung ang ating store mismo ang ating bread and butter, kaya pa ba ng ating store na magbayad ng ating mga monthly bills at ng ating mga monthly expenses? So, pag-usapan po natin. By the way mga kasari, sis and bro, today is June 29 and it's already alas 3 na po ng hapon. So, good afternoon, good afternoon. Kung napapansin nyo po ay medyo madilim ang ating store. Gawa po nang nagbawas ako ng ilang mga ilaw para naman po mabawasan ng ating bill ng kuryente na halos napakataas na. So nakakasakit na ng ulo ang ating mga bayarin. Kaya pa ba ng ating store ang ating mga payment, mga bills payment? Nakakasakit na ng ulo. Yung ganito pong, kung ang inyong store ay tulad lang po ng sa akin na hindi naman po kalakihan at hindi naman po tayo wholesaler, ay iindahin po talaga natin ang lumulobo nating bills. Napakamahal po ng singil ng Maynilad, napakamahal din ng singil ng Meralco, at ang mga pang-ulam natin sa araw-araw ay ang mamahal na rin po. Gulay, isda, karne ay napakamahal na po. Itong itlog natin, kakababa pa lang ay tumaas na naman. Tumaas na naman po ang itlog ngayon. Pero wala naman tayong magagawa. Bilang isang retailer lang, ay wala naman tayong magawa sa pagbaba at pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Patuloy lang tayong magtitinda at magsusumikap araw-araw para makaraos tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga gastusin. At kapag tumaas ang mga presyo ng ating mga itinitinda, itataas din siyempre natin para naman tayo tumubo kahit kakaunti. Ganyan ang kalakaran at buhay sa pagtitinda. Kailangan nating sumabay sa agos ng panahon. Kung kailangan nating magbaba ng paninda kapag mababa ang presyo, or magtaas kapag mataas naman ang presyo ng ating mga nabiling paninda. So far ay nakakasabay naman ng aming munting sari-sari store sa takbo ng pamumuhay sa ngayon. Umiikot pa naman at napaparoling pa naman natin ang ating mga kinikita sa araw-araw. Nakakapamili at nakakapag-order pa rin naman na tayo ng ating mga paninda. Still ay napupuno pa rin naman natin ang ating munting sari-sari store. Dahil syempre, hindi na ito ang ating only bread and butter. Kasi nga ay nakapagpatapos naman po ako sa kolehiyo ng aking mga anak. So ngayon ay may sarili na silang kinikita. And syempre nakakatulong na sila sa aming mga payment, sa aming mga bills, sa mga gastusin namin sa pagkain. So may share na sila sa mga budget sa araw-araw. So yan naman po ang kainaman na sa ngayon, na hindi na po lahat ng mga gastusin ay sinoshoulder na ng aming munting sari-sari store. Unlike dati na lahat po talaga ay kukunin dito sa aming sari-sari store, mula sa pamasahe, pambaon sa school, pambayad sa mga projects, pambili ng mga school supplies na mga gamit nila sa school. So ngayon nakakaluwag-luwag na po ang, nakakahinga-hinga na po ang tindahan. So wala na po masyadong gastos. Pero syempre mas mura pa ang mga bilihin noon kumpara sa ngayon.
na napakamahal na po ng mga bilihin. Kaya kahit na may mga naro-rolling tayong mga kinikita sa araw-araw, still ay kailangan pa rin nating magtipid. Kung meron tayong chance na makapagtipid at makapag-ipon, so why not na gawin natin habang kumikita po ang ating sari-sari store. Yan naman po siguro halos ang goal ng bawat na mga nanininda. Yung mga makaluwag-luwag man lang sa mga pang-araw-araw na gastusin, may maitatabi at makakapag-save. So, makakapamili ng mga ilang mga gustong bilihin or ipundar. Yan naman ang goal ng may sariling negosyo. Kaya nga po tayo naghahanap buhay para umunlad-unlad naman at umasenso ang ating pamumuhay. Sa pagbibusiness po naman ay marami tayong pwedeng pag-isipan na pwedeng idagdag sa ating sari-sari store. Like nasubukan ko na yan dati nung meron pa akong katuwang at kapalitan dito sa pagbabantay sa aming tindahan. Kapag katag-araw ay nagtitinda ako sa harapan namin ng halo-halo or palamig or minatamis na saging con yelo. And then sa gabi naman noon na-try din namin na gawa ng mga barbecue dyan sa harapan, which is mabenta din naman po. Kailangan lang po talaga ay sipag at tiyaga sa paghahanap buhay. Yung patuloy mo lang ma-maintain yung mga pangangailangan ng iyong mga customer sa araw-araw, na kung ano man ang hinahanap nila, na palagi kang meron at may stock ka at hindi ka nauubusan, ay patuloy at patuloy silang mamimili sa inyong munting sari-sari store. Yung patuloy kang nagdadagdag ng mga paninda at mga serbisyo, like sa aming munting sari-sari store, ang latest na dagdag paninda namin ay ang aming hot and water dispenser, and then ang aming Xerox machine, and then ang printing services. Yan po ang mga latest na naidagdag namin sa aming munting sari-sari store, which is kumikitang kabuhayan naman po. Since malapit lang din naman kami sa school. Marami pa po tayong pwedeng idagdag na mga paninda sa ating sari-sari store. Like dati ay na-try din namin na magdagdag ng panindang lumpiang pritong gulay. And then mga merienda like ginataang halo-halo or ginataang munggo or ginataang tutong ang tawag dito sa Manila. And then yung mga fishbowl, kikiam, na-try din po namin yan dito. And then yung mga prutas like ng Indian mango, and then yung mga santol at pinya, yan po ay na-try din po namin noon. Kasagsagan po na nung mga panahon na kailangan talagang kumita para sa pag-aaral ng aking mga anak. For running 27 years now na ang aming store, ay napakadami na pong experience ang aking mga naranasan patungkol dito sa paghahanap buhay sa aming munting tindahan. Hindi ko na lang po maipakita sa inyong mga larawan since nanakaw po ang aking dating lumang cellphone. Kaya sa mga aspiring tindera at mga nangangarap na magtayo ng sariling business like nitong sari-sari store, ay iba yung pagsisikap po ang kailangan at matinding determinasyon. Hindi po pwede sa mga tindera ang pagala-gala at papasyal-pasyal. Dapat po ay hands-on kayo sa inyong business kung nais nyo po ng matagumpay at matagalang business na tulad ng sa akin. Nabot na po ng 27 years and still going strong. Siguro po hanggang sa huling hininga. Sabi nga po nila hanggang sa huling hininga ay magtitinda at magtitinda po rin ako. Hindi po kasi ako sanay sa paupo-upo lang. Although pagdating ng gabi ay kailangan ko na rin talagang magpahinga. Pagod na rin po ang aking katawan sa maghapong pagtitinda. Kailangan din po ng pahinga.
Pero hindi po pwede ang madalas na pahinga. Paminsan-minsang pahinga is okay. Kasi po, pag puro pahinga, ang atin tiyan ay hindi na mamahinga. Kailangan nating kumain ng kumain para naman tayo magkaroon ng lakas. So, ano naman ang ipamimili natin ng ating pagkain kung hindi naman tayo magtitinda? Lalo na kung ito ang ating source of income. Pero sabi nga ng iba, nasa palad daw ng tao kung magtatagumpay ka sa business na iyong tatahakin. Kasi nga naman ay hindi naman lahat ng nagbi-business ay nagtatagumpay. Meron din namang mga nag-o-open ng business na kalaunan ay nagsasara din naman at nalulugi. Minsan siguro ay dahil sa maling paghawak ng business, or minsan naman ay naluloko ng mga partner nila sa business, at sa marami pang mga kadahilanan beyond their control, like yung mga nasusunugan or mga inaabot ng kalamidad. Ang buhay po talaga ay may ups and downs. Ang importante ay survivor ka at fighter. Ilang beses din na dumaan sa matinding pagsubok ang aming sari-sari store na halos malugmok. But still, salamat sa Diyos at muli namin itong naibangon. At ngayon nga ay kumikitang kabuhayan pa rin. For with God, nothing is impossible. Patuloy lang tayong manalangin, humingi ng gabay, at magsumikap sapagkat nasa tao nga po ang gawa at nasa Diyos ang awa. So, kung ang inyong store, ang inyong bread and butter sa ngayon mga kasari, patuloy lamang po kayong mag-isip at magdagdag ng mga paninda pa na kailangan sa inyong komunidad. Pag-isipan lang po ninyo at dagdagan ang inyong puhunan para mapanatili ninyong malago ang inyong tindahan. Pasasaan ba at sa patuloy nating pananalangin at pagsusumikap ay mapapanatili nating malago at matagumpay ang ating kabuhayan. Thank you so much sa inyong panonood mga kasari, sis and bro. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe po, Kasari Sis Lorna TV, and hit the notification bell para updated pa po kayo sa mga darating ko pang videos. Thank you so much all. God bless us all.